sa aking daan, di matatakot, tapat ka kailanman. Sa iyong kamay, ligtas na tunay, lahat ng lakas sa'yo ay bibigay. Sa'yo, Jesus, ako ay tatayo, pagkasama ka di matatalo. Courage to conquer. So yun po, katapangan, di ba, sa pagkubkob, okay, sa pagsakop, okay, katulad ng si Joshua, na sabi ng Diyos sa kanya, ay lakasan mo ang loob mo. Sabi niya dyan, so have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you forever. Wherever you go. Saan man kayong lupalop ng mundo mapunta. Sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. Pakisabi sa katabi, kapatid, be strong and courageous. O sige, pakisabi sa katabi, sa tabi mo at saka yung tao sa likod mo. Sige, para ma-stretch naman ng mga leeg natin. Okay, so yun po, narinig ba? Nasunod ba yung instruction? So tayo po, di ba, na magkaroon tayo ng katapangan sa pagsunod sa Panginoon. Hindi yung katapangan ng mundo, katapangan ng laman, laban kung laban, sagutan kung sagutan, di ba? Batuhan ng world war, di ba? So yun po, ito pong katapangan na ito ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Panginoon. Kasi pag takot tayo, nababalutan tayo ng takot, nababalutan tayo ng hiya, hindi natin magagawa ito na mag-conquer kung saan tayo nilagay ng Diyos. Katulad ni Joshua, yan din ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi lang kayo nagpunta sa Finland para magtrabaho lang. Nagpunta kayo dyan para ma-establish ang kingdom ng Diyos na buhay na pinaglilingkuran po natin lahat. Okay, sa ating verse, sabi niya dyan, after the death of Moses, the servant of the Lord. Sabi niya, the Lord said to Joshua, son of Nun. Okay, kaya makita nyo si Joshua, siya lang yung tao ng Diyos, lingkod ng Diyos na walang nanay. Kasi sabi niya, Joshua, son of Nun. Okay, so joke lang. Okay, so ibig sabihin, Moses' aid, ito po'y kasama, okay, assistant ito ni Moses. Moses, my servant, is dead. Patay na si Moses. Okay, now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. So ito po yung naka-angkla sa mga Israelita during the time. Okay? Pero pag nakukuha natin, ito naka-angkla talaga sa mga, ang tinutumbok talaga nito, Israelita. Kaya lang kung ipamuhay natin yung principle, makita mo yung prinsipyo dyan ng Diyos. We are not Israelites, we are Filipinos o Finnish or Austrian or German na tao. Kaya lang kung kukunin natin yung principle ng Diyos na in-apply niya dito sa konteksto natin na ito, marami tayong benepisyo. Mangyayari yung pangako. Pinangako niya kay Moses, pinangako niya kay Joshua, ipinapangako din niya sa atin kung i-claim natin ang salita ng Diyos na para sa atin ngayon. Okay, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against all the days of your life. Sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako ni Lord kay Joshua. I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan. So ganyan din po. Kaya kung dumadaan tayo sa pagsubok, hindi ibig sabihin pinabayaan ka na ng Diyos. Kung dumadaan ka sa
mahirap na sitwasyon, hindi ibig sabihin nakalimutan ka na ng Diyos. Tandaan mo, sa buhay mo pa lang nung ipinanganak ka, nandun na ang Diyos. Marami ng biyaya ng Diyos sa atin sa totoo lang. Kaya wala tayong dapat masabi sa Diyos na bakit mo ako pinabayaan. Ito yung pangako ng Diyos at sinabi niya ito kay Joshua at ganun din sana sa atin kung i-claim natin ito, Lord, you will never leave me, you will never forsake me. Hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan. Kung sa stability ko dito sa Finland, I know and I believe, basta ako'y magpatuloy na maglingkod, patuloy na gawin, sumunod sa iyong salita, at there will be a time, season, timing ng Diyos, there will be a blessing. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, may blessing yan, mayroong reward natin. Kaya lang, hindi tayo naglilingkod because of those reward. Kundi naglilingkod tayo, nagsiserve tayo dahil because of our relationship with the Lord Jesus Christ. Okay, next slide. Verse 6, sabi niya dyan, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn. Okay, do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Kaya ano yung lumalabas sa mga lips natin? Okay, meditate on it. Meditate on it day and night. Yan ang nakalakip sana sa isip, sa puso natin. Okay, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Para maging prosperous tayo, successful tayo, keep this book of the law. Meditate. Careful to do, 'di ba? Do not turn from it. Okay? Kundi be careful to obey. Kailangan po makita natin yung nahimay na salita ng Diyos para ma-download, para ma-landing sa ating mga puso at tayo po ay patuloy na baguhin ng Diyos para tayo po ay pagpalain at maging matagumpay sa lahat ng area ng buhay natin, katulad ng mga Israelita na nililid ni Joshua. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Maraming donut dyan. Sa mga mahilig sa donut, ano ba ang tinapay na hindi nyo makakain sa gitna? Di ba, donut? Okay. So do not be afraid. Do not be discouraged. Okay, for the Lord your God will be with you wherever you go. Okay, pero kung magmamatigas tayo, gagawin natin yung gusto natin, magre-rebelde tayo sa Diyos, hindi tayo masusuportahan ng Panginoon. Hindi niya tayo pwedeng i-provide, 'di ba? Doon sa mga pangangailangan natin kung malingan naman yung ano niya, 'di ba? Hindi natin pwedeng suportahan ang mali, 'di ba? Ganon din ang Diyos. Okay? Hindi niya pwedeng suportahan ng dilim. Ang susuportahan niya yung nagre-repent, yung nagsusumusunod, 'di ba? Nagfa-follow, nagsasubmit sa kanya. Kasi bakit? 'Di ba? Para magiging prosperous and successful po tayo kapag tayo ay sumunod. So yun po, yan po ang kasaysayan ni Joshua na nabasa natin dito sa konteksto natin dito na bakit niya sinabi na be strong and courageous. Kasi si Joshua during that time nasa transition siya. Siyempre, patay na yung mentor niya. Masakit yun sa kanya eh. Okay, sabi niya dyan, number 1, courage commences through God's promises. Okay, ito po ang panimula, 'di ba? Ang courage ay nagsisimula sa paniniwala doon sa mga pangako ng Diyos. Kaya God told to Joshua, sabi niya diyan, Moses, my servant is dead now, therefore arise, go over this Jordan. Kaya ganun din sa atin. Okay, mag-arise na kayo. Huwag kayong manatili sa mga past failures natin. Huwag na tayong manatili sa mga past na pain natin. Huwag na tayong manatili doon sa mga abuses na nangyari sa atin, sexual abuse, verbal abuse, physical abuse, 'di ba? Or whatever experience natin na abuso or na biktima tayo. Huwag tayong manatili kasi nga kung ano man gaano man nagkasala ang mga tao sa atin noon,
tayo din ay makasalanan sa Diyos. Okay? Kaya nga siya bumaba para bayaran lahat. Wala na tayong sisingilin sa iba, kundi yung mga kasalanan ng iba, kasama na yon. Kaya pagka tinanggap mo si Kristo, na pinatawad ka niya, tinanggap ka niya bilang isang anak, matatanggap mo na rin, makakapag-ano ka rin, makakapagbigay ka na rin ng pagpapatawad sa iba. So ngayon, itong si Joshua, napakaganda. Sabi niya rito, it was a painful transition because Joshua had lost his mentor. Okay? Hindi nalugmok, hindi siya natuwa, pero sinabihan siya ng Diyos na huwag kang matakot. 'Di ba? Kaya kung ano man yung mga mangyayari, sino man yung mga mawala sa buhay natin, or ano man, ano ang nawala kay Joshua? Mentor. 'Di ba? Maano talaga, kahit ang mentorship, kahit sa Old Testament nangyayari, sa New Testament na fulfill, 'di ba? At ganun din sa atin. Lahat ng nag-success sa negosyo, nag-success sa ministry, nag-success sa mga piloto or atleta, may nag-mentor sa kanila. Si Jordan may nag-mentor, si Kobe minentoran niya. Okay, maraming na mentoran, kahit si Henry C. kaya yumaman, may nag-mentor, may nagturo sa kanya. So ganun din po kay Joshua. Kaya siya naging successful, conqueror siya ngayon dahil may nagturo na Moses. So yun po. Kaya but God assured, kaya anuman ang mawala sa atin, lakasan natin ang ating loob. Pakisabi sa katabi, lakasan natin ang ating loob, kapatid. Yan, sige. Konting baling naman ng leeg sa bawat isa. Okay, so yon. Sabi niya dyan, but God assured Joshua that the mission did not die with Moses. Kaya ito ang ina-assure ni Lord kay Joshua. Hindi tapos. Diba? Kaya ito ang maganda sa sistema natin. Mawala man ako, mawala man ang iba, magpapatuloy ang church. Kaya tignan ninyo, marami ng mga church na walang mga bata. Okay, mga puro matatanda na. Delikado yon na sitwasyon. Ilang taon pa lang mawawala na ang mag-church. Ang maganda sa atin, sa Finland, ang maganda sa atin, maraming mga bata. Ibig sabihin, magpapatuloy ang church. Kaya ito po ang gagawin po natin. But God assured that the mission did not die with Moses. Kaya may younger generation na Joshua generation, at yan po ang ititrain natin sa mga susunod in 10 years time, in 15 years time. We are looking forward in 30 years time. Saan na tayo? Ano ang maaabot natin in 33 years, 'di ba? Na matatapos man natin 'yon. Sana ay meron tayong mga Joshua generation na mga maaapoy, masisigasig, mga matatapang na maglingkod sa Panginoong Diyos. Kaya ito si Moses, namatay man siya, nagpatuloy. Mawala man ako, magpapatuloy ang church. Okay? So bakit? Kasi may ipinasa tayo. Okay? Pinasa natin yung heart of the vision. So yun po ang pinasa ni Moses, 'di ba? Kay Joshua, ang trinabaho kasi ni Moses, okay, ang trinabaho ni Moses, mailabas niya yung mga Israelita sa Egypt. Madeliveran sila, ma-EGR sila. Okay? So ngayon, ang trinabaho naman ni Joshua is to conquer. Okay? Para mag-establish ng gawain ng Diyos. Diba? Kaya kinonquer nila ang promised land. Ang promised land, it's not replicating heaven. Ito po yung fullest maturity na marating natin na pag dumating man ng pagsubok, trial sa buhay, kaya na nating i-conquer, kaya na nating itakwil, kaya na nating mag-say no sa mga tukso sa buhay. We can say no. Mapapahindian na natin ang lahat, wag lang ang Diyos. Okay? Mapapahindian na natin ang lahat, yung mga maling relationship, mapapahindian na natin, maipapaayos na natin sa Diyos. Yung mga naano pa sa bisyo, we can say no. Okay? Kaya yun po ang maganda sa atin, 'di ba? Kasi pagka nagkaroon ka ng relationship sa Panginoon, if you want to be a conqueror, sumunod talaga sa alituntunin sa mga pangako ng Diyos. Pagka ito ang buhay natin, kalakip natin ang mga pangako ng Diyos, magtatagumpay tayo, magiging prosperous po tayo. Kaya Joshua's courage comes from God's promises. Kaya tumapang itong si Joshua kasi ang pinanggagalingan ng kanyang lakas, ang kanyang katapangan ay sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. 'Di ba? Kaya napaka-importante ang pangako. Okay? Kaya wag tayong tayong mga nanay at mga tatay, wag tayong mangako sa ating mga anak na mapapako. Otherwise, masasanay sila, hindi rin totoo yan. O, 'di ba? Gaganunin nila tayo. Kaya pagka sinabi nating hindi, okay, wala munang ano ngayon, wala munang
manunood ng TV mga anak, kaya umattend kayo sa ating family retreat kasi magtuturo po tayo ng about family doon. Yung trabaho ng magulang, trabaho ng mga kabataan, yung gagawin nila or pagdating nila sa pagpili ng kanilang partner sa buhay para mag-guide natin sila. Kaya gusto ko nandun kayong mga magulang kasi yung itinuturo natin sa church, yun din ang suportahan nyo sa bahay na ituro sa ating mga anak para iisa ang sinasabi natin. Kasi kung sinasabi natin, oy, ano yan, huwag muna kayong magsama kasi kasalanan yan sa salita ng Diyos. Di ba? Kung yung magulang okay lang, ay okay lang, walang problema sa akin. Hindi matututo ang bata. Kaya kailangan magkaroon tayo ng ano dito. More fun naman ang gagawin natin doon. Kaya lang, siningitan natin ng mga pagtuturo patungkol sa family. Kasi gusto nating mag-fun ang family, pero gusto din nating ma-strengthen ang family. Kasi ang church composed of families. Kaya pagka malakas ang pamilya, matatag ang pamilya, matatag din ang iglesia. Kaya yun po ang pinaka-heart po natin dyan. So yun po, kaya sabi niya dyan, he understood that Israel's future was not based on his ability, but on God's covenant. Kaya ito ang napakaganda kay Joshua kasi nakikita niya na wala sa kanyang sariling lakas, nasa pangako ng Diyos. Kasi ang Diyos alam niya, ay si Joshua alam niya na ang Diyos tutuparin niya ang kanyang sinabi. Kasi ang king, ano yung sinabi ng king, hindi na mababali. 'Di ba? So ganun din po tayo. Kapag ka naniniwala ka sa salita ng Diyos, hindi ako magsasawang mag-follow up, mag-share ng OBE, hindi na ako magsasawang mag-share ng gospel sa labas. Hindi ako magsasawa kahit 10 ang mag-deny sa akin. Hihintayin ko yung isa na mag-yes para sa Diyos. 'Di ba? Hindi ka natatakot. Okay? Kaya tapangan natin. Saan? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, next. Sabi niya dyan, number 2, courage cultivates through God's presence. Kaya napaka-importante, pumupunta din tayo. Kaya ako pinupost din yung ano natin sa GAC Finland para yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, para nagdi-devotion po tayo. Kasi kailangan natin ang presensya ng Diyos. Kaya tingnan mo, kung mahina ka sa loob, kung mahina ka sa spiritual mo, mahina ka din sa labas. Di ba? Paano ka makapahindi ng mali sa labas kung tayo nga hindi nagpupunta sa presensya ng Diyos? Paano tayo may katapangan na mag-say no sa tukso sa labas kung dito nga sa loob hindi tayo nagtatagal sa presensya ng Diyos? Kaya napaka-importante yung pananatili natin sa presence ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Sister Janelle, itong darating na first week of July, magsisimula na tayo ng life grouping. Kaya mga kapatid, katulad ng sinasabi ko, hindi ko kayo pinipuwersa, kundi ito po'y makuha nyo sana, makita nyo sana ito na commandments ng ating Panginoong Diyos. Okay? So yun po, suportahan naman po natin ang ating mga SOD leaders, 'di ba? Para magkaroon tayo ng mga Bible studies. Okay? So hinanda po namin sila pero abot kaya na lang muna nila ngayon. Kaya hindi mga perfect yan katulad ng sinasabi ko, kaya mag-response po tayo, mag-ano po tayo, ano tayo ng face-to-face na Bible study. Yun po ang ano natin. Pero kung talagang walang magawa dahil sa mga ibang ano, pero ang heart kasi natin 90% face-to-face kasi yun ang ginawa namin dito. Face-to-face muna namin. Pero talaga kung walang-wala, at least maka-Zoom naman kayo. Kahit papaano maka-online pa rin kayo, at least once a month or twice a month, pero at least may face-to-face sana. So parang nagma-merge na yung face-to-face at saka yung online. Okay? So yun yung virtual. So yun po, kaya ini-encourage ko po, suportahan niyo naman po sila. Okay? At sumurrender tayo. Okay? Huwag muna tayong gumawa ng mga ibang ano, suportahan muna natin yung pagbubuo ng life group. At malaki yung part ninyo. Okay? Mga kalalakihan, andyan si Brother JC, kayong mga kalante boys, andyan si Brother Francis. Kaya ito po yung heart po namin para magsimula tayo sa life grouping. Kasi later on, dadami yan.
pagka may mapag-graduate ulit natin ng SOD later on, 'di ba? Mapapadami ang mga nagla-life group. Kaya yun po, kaya ito po napaka-importante po na pumunta tayo lahat sa presensya ng Diyos para madali ang mag-commit. Mahirap kasi mag-commit kapag ka hindi tayo nagpipray, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tingin natin sa Bible study, dagdag sa activity. Ang tingin natin sa Bible study, istorbo. Di ba? Kundi, pero kung pumupunta ka sa presensya ng Diyos, may intindihan mo pala ang Diyos eh. Hindi mo nakikita si Jonathan na parang utos ni Jonathan. Hindi. Parang utos ni Pastor Larry. Hindi. Di ba? Utos ito ng Diyos. Di ba? Kaya yun po, kaya nakita namin ang kinin natin ang salita ng Diyos. Kami po ay messenger lang kay Pastora Julie ninyo. Okay? Of course, abot kaya lang namin na sa inyo, pero iba talaga pagka ang Diyos. Kapag ka tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya please, itong first week ng July, 'di ba, mag-Bible study tayo face to face, either sa park, either sa beach, either sa resto, either sa McDonald's or wherever na komportable sa inyo, either bahay, either labas. So yun po, para magsimula lang po yung life grouping. Okay? Kaya wag muna tayong gumawa ng ibang event. Okay? Hindi ko ito sinasabing batas ito, kundi ini-encourage natin para makapagsimula muna tayo dito. Dito muna, marami pa tayong gagawin. Baka magsasawa tayo sa life grouping later. Kaya wag muna tayong mag-focus muna tayo sa isa-isa lang muna. Isa-isa lang muna. Pakisabi sa katabi, isa-isa lang muna, kapatid. Ayan, isa-isa lang muna, okay? So yun po, marami tayong mga pwedeng gawin eh. Pero ini-establish pa kasi natin ito. Kasi kung ang dami nating bukas na activity na gagawin, wala tayong mapuntirya. Pero isa-isa lang, patabain muna natin ang life grouping. At tignan natin later on, ay okay pala ito, o di ba? Gagawa tayo ng di ba? So yun po, yung life grouping muna ang focus natin para makita natin. Na-establish na natin ang worship, na-establish na natin ang aftercare, na-establish din ninyo rin yung food fellowship. Ma-establish muna yung life group. Okay? Kasi ito yung pinaka-main. Ito yung pinaka-main, yung life grouping, ito yung pinaka-main in fulfilling. Okay? In fulfilling the vision to make a major spiritual impact. So yun po, mahirap mag-commit kapag wala tayo sa presensya ng Diyos. Pagka yung magpipray tayo, ang haba-haba na yung 2 minutes sa atin. Pag magbasa tayo, nahahabaan na tayo sa 1 verse. Sana ho magkaroon tayo ng, kaya pagsuko sa buhay sa Panginoon eh. 'Di ba? Para tumapang tayo. Hindi sa mali, tumapang tayo sa tama. Saan? Sa pagpunta sa presensya ng Diyos. Kaya kung titignan natin, bakit nga ba? Kung susundin natin ang laman natin, ang bibilis. 'Di ba? Bakit nga ba paggawa ng dilim ay ang bibilis? 'Di ba? Bakit nga madepensahan pa natin ngayong politiko eh? 'Di ba? Kaya lang pagdating ng Joshua 1:5, hindi mo alam, hindi mo man lang maano, 'di ba? John 3:16, hindi mo man lang. Pero bakit makipagpatayan ka pagdating sa mga politiko? Pagdating sa mga na hindi naman wala naman silang pangako na they will leave you, they will never forsake you. Wala silang pangako. Ang pangako nila pasaminto yung palayan. 'Di ba? Tapos yung palayan ay yung samintado, gawing palayan. O 'di ba? So yun po ang pangako ng politiko, ibig sabihin ay karamihan na papako. Okay? Meron naman na totoo. Kaya lang salamat doon sa mga naging totoo, 'di ba? Pero pagkapangako kasi ng Diyos, gagawin natin ito dahil pangako ng Diyos. Naniniwala ako pagpapalain tayo. Nagtatrabaho ka ng maayos, sumusunod ka pa, nagla-life group ka pa, nagbabasa ka pa, pumupunta ka pa sa presensya ng Diyos, madali nang magpasakop sa leader. Alam ko mas matalino pa siguro sa inyo kaysa sa leader ninyo later, 'di ba? O baka mas magaling pa kayo siguro kaysa yon, pero hindi kasi yun ang basehan eh. Sila ang nilagay muna ng Diyos as of now. Kaya mag-surface sa life group, mas-surface yung mga weaknesses natin. Kaya napakaganda, makiisa tayo para may kaayusan ang church. So yun po ang pakiusap ko lamang po, at alam ko po na kayo po ay may mga bukod tanging galing, talino, pero ito po ipasakop nyo sa Diyos. I-submit nyo sa Panginoon. Yung mga talino at galing ninyo, ipasakop nyo sa Panginoon. Para bakit? Para makinabang, para ang credit para sa Diyos, hindi para sa atin ang credit. Okay, so as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. God's presence is our source of strength. Kaya pagka pumupunta tayo, tingnan mo, pagka pumupunta ka sa prayer, bumabait tayo.
O, di ba? Humahaba patience. Subukan mo huwag mag-pray ng 2 months. Tapos pumunta ka sa trabaho, di ba? Ang hirap ano, pagka inimbita ka sa, ang hirap magpasensya doon sa trabaho kasi may makulit na katrabaho. Pagka inimbita ka, tinexan ka na pumunta sa Bible study, ang hirap mag-yes. Kasi bakit? Di ba? Ang layo natin sa Panginoon. Kaya napakaganda ko, mapunta tayo sa presensya ng Diyos. No? Pasensya na kayo, kailangan ko lang sabihin ang mga ito dahil mahal namin kayo. Okay, hindi namin sinasabi ito dahil pinagdududahan namin ang inyong mga relasyon sa Panginoon. Naniniwala kami na tama ang ginagawa. Naniniwala kami sa inyo. Hindi lumago yan kung walang katulad ninyo. Okay? Kaya lang lagi sinishare namin to, sinishare ko po ito para pumunta tayo sa next level. Huwag tayong manatili kasi moving church tayo. Okay? Moving church tayo. Isang life group, may minsan na wala, papetiks-petiks lang siya. Sinasabi namin ganito ang gawin niya. Wala. Tapos nung na-set na lahat, naging leader na lahat, pastor na yung iba. Sabi niya, napag-iwanan ako, pastor. O, hindi na nila kasalanan yan. Ikaw ang hindi ikaw ang hindi sumunod. Kaya tingnan mo kung sumunod ka, napasama ba sila? 'Di ba? Naperwisyo ba ang buhay nila? Kahit may minsan napupuyat sila, minsan nagluluto pa sila ng extra, minsan naglilibre pa sila ng extra, pero napasama ba sila? Hindi, nagtagumpay sila sa pamilya nila, nabuo nila yung pamilya. Okay? Kaya yun po ang gusto natin na ma-achieve, pumunta tayo lagi sa presensya ng Diyos. You know? Joshua did not need to become Moses. Hindi mo kailangan papilan. Okay? Yung papel ng leader. Okay? Ang papilan natin, you as a Joshua, kung saan ka man nilagay ng Panginoon, doon lang muna magpasakop tayo. Okay? He only needed God with him. Kaya ito po ang kailangan natin. Pumunta tayo palagi sa presensya ng Diyos. Kaya tignan mo, pag nag-pray ka, bago ka lumabas, tignan, parang humahaba din ang patience mo. Di ba? Gumaganda ka, pumupugi ka pa. Di ba? Pero subukan mo, pait na pait yung buhay mo, talagang tinatago mo yung galit mo, di ba? Kunting bakit? O, di ba? Bigla kang nagre-react. Kasi bakit? Ang layo. Di ba, wala tayong sa presensya ng Diyos. Kasi yung presensya ng Diyos, yan ang nagpapakalma sa atin. Di ba? Yan ang anointing. Yan ang nagpapadulas ng buhay. Kaya oil yan kumbaga sa buhay. Kaya tignan natin yung pintuan na, yung bisagra ng pintuan na wala na, puro kalawang. Pagbuksan mo yun, di ba, gaganon siya. Maingay. Di ba? Pero kung lagyan mo ng oil, ayan, mga mister, baka maingay na si Mrs., baka walang oil. Okay, ilab mo naman siya. Baka maingay na rin si Mr. mga Mrs. Okay, baka wala namang respect, baka wala na yung submission, 'di ba? Kaya maingay. Kunting lang, pwede ba bit-bit mo ito? Bitbitin mo na. 'Di ba? Ganon. Kasi bakit? Wala man lang, hindi man lang na-respect, hindi man lang na-appreciate. Ganon din sa mag-asawa, sa babae at sa lalaki. God is iba pagka pumupunta tayo sa presensya ng Diyos. God is strengthened His people with His presence. David before Goliath. Kaya tignan niyo si David, napag-anuhan niya, napatay niya si Goliath. Nagsimula siya saan? Sa presensya ng Diyos. Lagi siyang nagpipray, lagi siyang nag-spend time sa kanyang sa Panginoon niya. Kaya dumating man yung pinakamalaking pagsubok sa buhay niya, nakatayo siya, napatay niya ang Goliath. Ganun din sa atin, haharap man tayo sa mahirap na pagsubok. 'Di ba? Yung stability mo siguro diyan sa Finland, kaya mong harapin kasi bakit? Kasama mo ang Diyos. Kaya pakisabi mo for the second time around, pakisabi mo, kalabitin mo yung katabi mo, kasama mo ang Diyos. Yan, sige. Yung left and right, dalawang yan, left and right. Yan, left and right. So, yun po. Okay. So, yan. Amen. Praise the Lord. Daniel in the lion's den. Kaya tignan mo si Daniel. Di ba? Siya ay laging nagpipray. In every afternoon yan, nagpipray, nag-i-spend siya. Kaya yung mga politiko during that time sa hari, di ba? Hinanapan siya ng issue. Para bakit? Para pababain kasi inggit sila kay Daniel. Ano ang nakita nila para may ikaso sa kanya? Yung prayer niya. Okay, yung pananalangin niya. Okay, lumuluhod siya sa ibang Diyos. 'Di ba? Kaya yun nga. So hanggang sa talaga naggawa ng hari ng decree. Okay? So yun po na sa lahat yung mga kaibigan niya pala si Shadrach, Meshach at Abednego, sa lahat ng hindi mag-bow down dito.
'di ba? Ay maano sila, may lalagay sila sa fiery furnace. Ganon din si Daniel sa Lions Den, 'di ba? Inilagay sila pero pinatahimik ng Diyos. Kinover up niya yung bibig ng mga leon. Dating carnivorous yung leon nung nakita nila si Daniel, nagiging vegetarian sila, hindi sila kumakain ng karni during that time. Pinalitan ng appetite yung ng Diyos yung mga lion kaya hindi siya kinain. Kasi vegetarian pinalitan ng Lord yung kaya diyan nagsimula yung 21 days na vegetarian Daniel fast. Okay, so kaya mayroon tayong 21 days na Daniel fast na ginagawa ng yearly. Okay, ganun din po si Joseph, 'di ba? Lagi siya, may relasyon siya sa Panginoong Diyos. Kaya dumating man siya sa pit, sa balon. Okay, yung balon na tuyo, dry, walang tubig, 'di ba? Madilim, puro ipis at mga daga siguro ang mga nakakausap niya doon. Pero hindi siya nagreklamo. Tapos inangat siya, nilabas siya, binenta siya doon sa Egypt. Napunta naman siya sa Potiphar's house, inakusahan siya na rapist. 'Di ba? Nakulong na naman siya sa prison. Okay, sa prison. 'Yun na nga. 'Yun, yan kaya tignan mo yan from pit, Potiphar's house hanggang prison. Lahat yan P. Yung pang-apat na P, yun ang blessing. Palas na pala siya. Okay? Kaya tayo, minsan may dumadaan tayo sa pagsubok. Minsan sarado ang gobyerno ng finish. So, minsan sarado yung mga opportunities. Pero magtiwala ka lang sa Panginoon. Tapangan mo ang maglingkod. Tapangan mo ang magpumunta sa presensya ng Diyos. Kaya yung mga estudyante na pinagpipray natin yung stability nyo dyan, mag-focus kayo sa Panginoon. Kung may mga Bible study, puntahan nyo. Pag may prayer meeting, pumunta kayo. May mga services na ganito, mag-focus kayo sa Diyos. Tingnan mo, focus ka lang sa Diyos. Wag mong pakialaman yung hindi pinapatrabaho ng Diyos. Kasi yung miracle, sa Diyos yon. Hindi tayo makakapag-miracle. Ang Diyos ang gagawa. Magtiwala, sumunod kayo, tignan nyo. Ano mang Goliath yan, malalampas, mapapatay nyo. Ano mang lions din yan, ititikom ng Diyos ang mga bibig ng mga leon. Ano mang pit, Potiphar's, walang nakapagkulong, walang nakapag-stay. Lahat ng mga bitag ng kalaban, nalabasan ito ni Joseph. Ganun din sa atin. Malalabasan mo rin yan. Pakisabi sa katabi, malapit na yung blessing mo. Okay? Pakisabi sa katabi, malapit na yung blessing mo. Okay? Huwag sumuko. Okay, huwag tayong sumuko mga kapatid. Malapit na. Okay, baka nasa prison ka na, ibig sabihin, next na yan ay palas na. Okay, ang palas, blessing. Ang palas ay ano talaga siya, na-promote siya. Promotion yon. Kaya napaka-importante po. Kaya ganun din ang mga leaders. More na presensya ng Diyos. You cannot control people, pero you can surrender people to God at later on, God will convict those people, our life groups, and then He will turn the heart of the people na kikilalanin din ang inyong pagla-life group. Kaya katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, 'di ba? Kinilala nila, ngayon yung hari na nagtapon sa kanila, kinilala nila after that na naitapon sila sa apoy, hindi sila nasunog after that na nag-glorify ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ibig sabihin, naniwala sila ngayon na totoo yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya courage cultivates through God's presence. Para tumapang tayo, pumunta tayo sa presensya ng Diyos. Doon kayo magpa-comfort, huwag sa Facebook. Okay? Huwag tayong emotional sa Facebook. Pumunta tayo sa Diyos. Yun ang face to face to God. Yun po hindi yung Facebook, kundi ano lang, information na lang yan. 'Di ba? Pagpo-promote ng pamilya, pagpo-promote ng testimony, pag-ano na lang yan, pagbabahagi na lang ng ating mga testimony para tayo ay makapag-UBE, para makapag-share tayo sa iba. 'Di ba? Platform na lang yan sana. Pero yung mga dapat nating isuko sa Diyos, doon tayo lumapit. God, tulungan mo ako. I surrender this. I surrender this one. I surrender also my friend. I surrender also my work. 'Di ba? I surrender my physical na sakit, 'di ba? Doon mo ibuhos, doon ka kasi doon tayo gagaling. Hallelujah, Jesus. Kaya yun po, go to God's presence. Doon tayo gagaling. 'Di ba? Kahit pagod ako, emotionally drain ako kasi sa dami ng kinausap minsan. Pero pupunta ako sa presence ng Diyos. Doon ako umiiyak, God, hindi ko kaya ito. Pero Lord God,
I will never give up. I know it, I believe, Lord God, na hindi mo ako pababayan at hindi mo ako iiwanan. Kasama mo ako, ikaw ang tumawag sa akin at hindi mo ako ipapahamak. Kaya I need your presence, Lord. I need your oil. Di ba? Ino-oilan na niya, nako-comfort ako, napapalaban na, ay na-oilan o na-anointingan ulit ako ng Holy Spirit, bumabalik na naman yung lakas, nare-restore na naman hanggang sa matulog ako, hanggang sa paggising ko muli sa umaga, nawala na lahat yung burden. I can call again that person. I can share again to that person. I can encourage again that person that even though yesterday parang grabing magsalita, pero nung tinawagan ko kinabukasan kasi lumapit ako sa Panginoon, 'di ba? Mas binabaan ko yung approach ko sa kanya, doon na yan doon siya pasensya ka na, pastor. O, 'di ba? Gaganon. Kasi nakipag-ano tayo sa Panginoon, doon natin ibukas, doon natin hindi natin kung saan-saan natin ikukwento. Okay? So yun po ang ating cultivates through God's presence. Okay? Number 3, okay. Courage calls for obedience to God's word. Okay? So yun po, yung courage, yung katapangan na yon, minsan kasi matatapang tayo sa pakikipag-boxing, makikilaban sa laman, di ba? Hindi yun ang katapangan na gusto ng Diyos, kundi yung katapangan natin matransform into magiging tools ng Diyos, magiging kagamitan ng Panginoon o instrumento ng Diyos para mag-share, para kumplituhin, para ayusin ang ating paglilingkod, para mabigay natin ang glory sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung po pagsunod, God repeatedly told Joshua, be strong and very courageous. Why? Because obedience requires courage. Kaya God's instruction to Joshua, receive the word, 'di ba? Ma-receive niya and then remain in the word, 'di ba? Manatili. Pagka dumating ang pagsubok, huwag mong limutin ang salita na parang walang ginagawa ang salita. Who is the salita? It is the Lord Jesus Christ because he is the word. In the beginning is the word and the word was with God and the word was God. It says in John 1:1. Kaya sabi niya rito, reflect on the word. Kaya ibig sabihin i-replika pag muni-munihin mo ang tawag nito, ang salita ng Diyos and respond to the word. Okay, mag-respond tayo ano yung gagawin natin. Kaya ngayon, katulad niyon, sinasabi ko po sa inyo na tulungan po natin ang ating mga life group leader para tayo po mabuo natin yung life group natin. Kaya siguro mamaya pwede niyong lapitan yung inyong mga leader, 'di ba? Kung saan natin pinagkatiwala yung mga pangalan po ninyo. Okay, para natin para tapos mag-pray tayo together. At ay handa po natin, no? Yung bawat isa, pumunta tayo mamaya. Yun po ang prayer natin, ending ng prayer po natin mamaya. Okay, tawagin natin yung lahat ng mga life group, okay, na nandyan at pupunta po tayo sa kanila at para we will be praying together. Okay, but the problem is that many want victory without submission. Yun ang gusto kasi ng iba. Gusto nating gumawa na walang submission. Gusto nating maglingkod na walang submission. Gusto natin ang victory na walang submission. Napaka-importante sa Diyos yung victory na nandun yung pagpapasakop natin, na paglilingkod, pagkilala sa authority, pagkilala sa leadership. Okay, napaka-importante po yon. Kaya sabi niya rito, victory without submission, kailangan nandun yung submission. Tama ba ito, leader? Tama ba ito, pastor? Tama ba ito, kapatid? Mga misis? Tama ba ito, mister? Okay, tama ba ito? Dalawa ang flat TV natin na malalaki, magkabilang pader. Tama ba yon? Pagka sinabi ni mister, hindi tama kasi sobra naman yan. Saan natin gagamitin? Sobra naman yun, dalawang malalaking TV. Hindi tama. Willing tayong mag-adjust. Di ba? Willing tayong mag-admit. Willing tayo, oo, yes, tama, mali ako, tama ka. Di ba? Pagka ganun ang mag-asawa, napakaganda. Marami tayong maiiwasang gulo sa pamilya. Okay, Joshua and Israel's victory over their enemies was secured by obedience to God, not by military might. Kaya Joshua in Israel, victory over their enemies was secured by obedience to God. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, maglingkod tayo na may pagsunod, na may pagpapasakop. Kaya magpasakop tayo. Kaya mga misis, magpasakop kayo sa inyong mga mister. Kayo namang mga mister, mahalin nyo ang inyong mga misis. 'Di ba? Kaya yun po, both part na meron tayong gagawin. So yun po, kaya tingnan nyo,
kung yung misis hindi magpapasakop, 'di ba? Sa akala mo ba si mister magmamahal din, 'di ba? Kapag ka binitawan niyo parehas yung papel ninyo, nako, magkakagulo yan. Kaya napakaganda sa mag-asawa, nandun talaga yung loving at saka nandun yung submitting, yung ano yun, ah, respecting, kasi yun ang language ng lalaki sa love. Pagka nirerespeto mo sila, ang feeling nila nalalove sila. Okay? Ang babae naman, pagka kinikares sila ni mister, ang feeling nila nalalove sila. So yon. Kaya both part ay mag-function para mangyari yung prinsipyo o yung kalooban ng Diyos na sinabi niya sa Ephesians 5:22. Okay, Joshua, sabi niya rito, not by military might, hindi ito ang magpapanalo sa kanila, kundi yung obedience nila sa word of God. Kaya yun po, pang-apat, nasa last point na po natin, courage continues through God's command. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Kaya tapangan mo yung pagsunod sa tama. Okay, bakit kaya sa pagsunod sa mali ang bibilis? Sana ngayon sa pagsunod sa pagpupunta sa prayer, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagpupunta sa presence ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, sana doon tayo matapang. Di ba? Doon tayo matapang. Hindi yung para gumancho ng iba, para magkantsaw ng iba. Hindi doon sana tayo matapang. Di ba? Sa pagsunod sa Panginoon na gusto ng Diyos na gawin ni Joshua. Okay, Joshua recognized God's command as mandatory. Kasi ganyan ang faith ni Joshua. Nire-recognize niya na kailangan gawin. Kasi ang salita ng hari ay hindi nababali. Clear yan kay Joshua. Fear paralyzes purpose. Kaya tingnan mo, pag may takot ka, okay, natatakot tayo. Di ba? Natatakot tayo mag-evangelize. Natatakot kayong mag-invite. Di ba? Kaya tingnan nyo, mapaparalisa yung mga purpose ng Diyos sa buhay natin. Paano magpapatuloy ito kung tutulugan natin lahat? Paano naman yung next generation? Di ba? Palubog, palusog tayo. Di ba? Na hindi tayo paangat, hindi tayo pa-level up. Kaya kung lahat tayo ay gawin natin yung part natin, yung season natin. Kasi ako, season lang ako. Sa inyo din, season lang tayo. Tatanda tayo lahat. Papalitan tayo sa ayaw mo at sa gusto. May darating na mga next generation. Kung wala tayong minodel, di ba? Wala tayong kung natakot tayo sa generasyon natin, di ba? Matatakot. Kaya minsan nga, iba na yung natatakot ngayon. Ang natatakot ngayon yung magulang. Natatakot sila, ay baka magrebelde yung anak, baka umiyak yung anak, ay baka mahirapan yung anak. Kaya ang ginawa ng magulang, sila na lang ang maghuga, sila lang maglaba, ipagluto ng araw-araw, akala nila pagmamahal. Tama nga naman yung pagmamahal, kaya lang hindi natin sila tinuruan. Kaya tingnan mo, kung walang instruction, hindi sila gagalaw. Wala silang, anong tawag noon? Initiative. Okay? Iba yung lumaki sa Pilipinas eh. Kahit yung mga bata ngayon sa Pilipinas, yung mga bagong sibol, wala nang initiative. Hindi katulad noon. Pagka nakita mo yung drum, walang laman ng tubig, ibig sabihin, mag-iibig ka. Di ba? Pupunta ka sa bukal para kumuha ng tubig para kargahan, para may gamitin sa umaga. Di ba? Noon, pagka walang mga panggatong, alam mo na. Di ba? Pumunta ka para magkolekta ng panggatong. Di ba? Sa ngayon kung hindi mo sasabihin, maghugas ka ng pinggan, wala eh. Di ba? Ang generasyon ngayon, kailangan sabihin. Kasi bakit? Yun ang social media. Di ba? Tingnan mo ang social media, laging may sinasabi. Sinasabi ang ginagawa. Kaya nakokopya ito ng tao. Di ba? Dati wala tayong social media. Di ba? Wala tayong kinokopya. Kaya may instinct tayo. Kaya malakas yung natin, yung anong tawag nito, initiative natin. Di ba? Pag nakakita ka ng dumi, ibig sabihin pulutin mo. Di ba? Ganon. Kaya nagiging best nurse at best workers ang Pilipino. Kasi pagka may katulong ka sa bahay at Pilipino, 'di ba? Babysitter lang ang in-applyan niya. Pero pag nagbibisit yan, makakita ng dumi, lilinisin pa niya yan. May tagahugas ka na, may tagaplansya ka pa, may babysitter ka pa. Saan ka pa nakakita? Kaya tayo ang gusto kasi servant tayo, 'di ba? Kaya yun naman ang strength natin. Kaya lang minsan pwedeng maabuso din. Kaya ito po ang sinasabi ko po sa inyo, maging courageous tayo na magturo sa ating mga anak na hindi
nila tayo, hindi tayo ang sisindakin nila, kundi tayo ang magtuturo ng tama na commandments ng Diyos. Okay? So yun po, kaya umattend po tayo sa ating anong tawag dito, fun day. Kasi kahit yung mga singles, 'di ba, para maituro po namin yung maayos, kaya namin pinapasama din ang mga magulang para ituro din nila ito. Kasi yun nga ang kailangan natin, katuruan, para magkaisa tayo na magturo sa ating mga anak, na wag lang natin pababayaan later on, mamaya may kasama na sa bahay niya, 'di ba? Hindi natin kinukondema yung mga taong ganon. Jesus hate the sin but he loves the sinner. Ganon din tayo, kaya lang mas maganda meron tayong ginagawa na. Okay, wala pa sila sa ganong edad, tinuturo na natin, 'di ba? Mas maraming na si save na sugat ng mga bata pagka maagap tayong mga magulang. Okay, so fear causes delay, doubt, compromise, retreat, 'di ba? Fear nadi-delay, nagda-doubt, nagko-compromise. Yung compromise, ano yung compromise? Yung nako-compromise yung buhay natin. 'Di ba? Hindi na nakikita. Kristiyano ka ba? 'Di ba? Kristiyano ka ba talaga? O 'di ba? Nagtatanong sila ng gano'n kasi bakit yung ginagawa natin hindi tugma? Okay? Kaya yon, may compromise, may pag-atras, may doubt, may delay. 'Di ba? Ang hirap. Ang hirap sumunod, laging delay. Ayan, kaya mga kapatid, lagi kong ini-encourage, napakaganda at 3:30 ang service natin. Okay? Kasi lalo na may ano to? May live tayo sa Facebook. Yung mga naghihintay sa Facebook na manood, 'di ba? On time talaga sila. So yun ang patuloy kong ini-encourage sa inyo. Kaya lalagyan na lang natin sa mga magsi-service lead, kayong mga nagsi-service lead, 3 to 5 or 3:30 hanggang 3 to 3:35, maganda, nagsisimula na po tayo. Nagtatawag na po tayo para magsimula na po. Pero tayo po, lagi ko pong matagal na nating alam na 3:30 ang service, 'di ba? So yun po, hindi ko sinasabing kasalanan ang mali, kundi ang ini-encourage natin, mag-start din tayo kasi isipin mo, yung mga nauna, paano naman yung mga nag-on time? Paano naman yung nasa loob na naghihintay? Paano naman yung time nila? Baka mamaya, ano naman yan, mamaya 4:00 na lang ako pupunta kasi 4:00 din naman nagsisimula. Nawawala yung usapan natin. Kaya tayo nag-uusap ng oras, 'di ba? Pero nire-respect natin at alam namin na medyo malalayo yung iba, pero syempre sa tagal na ng panahon na pag-aaralan mo na. Okay? Na ikaw ay bakit yung iba pwede, 'di ba? So yun po, kaya pinag-aaralan din natin. Okay? Yung traffic kino-consider mo na, yung layo kino-consider mo na rin. Okay, ako din nalilate din ako, pero hindi ko na ugaling malate. 'Di ba? Yung parang ganoon, magkaiba kasi yun eh. 'Di ba? Lahat tayo pwedeng malate, walang ano diyan. Pero syempre kung palagi na maganda para mag-start tayo din in fairness ng mga nasa online, in fairness sa mga nanonood sa Facebook, at in fairness yung mga nasa tao na sa iba. Parang sinasayang din natin yung oras nila. 'Di ba? So yung po makita natin without any condemnation, makita natin sana ito para maayos tayong iglesia. Okay, para may order tayo, para iisa para yung heart na paayos kasi tayo, pa-improve kasi tayo na church. Hindi tayo mamaya hanggang sa 4:00 na tayo, mamaya 4:30, mamaya ay 5:00 na nag-start, tapos konting ano lang sa preaching. Tagal naman ng preaching, pero na-late tayong nag-start. So yun po, kaya napaka-importante ho, on time tayo. Basta ang ating service, 2 hours talaga yan. Kinukulong natin, kinocompress natin sa 2 hours. Okay? Kasama na yung mga pag-worship, kasama na mga testimony, pag-offering, okay, encouragement ng mga service lead. Basta pasok tayo sa 2 hours. Okay? So yun po. Kaya yun ang ating maging courageous tayo sa pagsunod. Okay? Yan ang sinasabi ko, na doon tayo tumapang sa pagsunod na maayos. Okay? Sa ating Panginoong Diyos. Okay? So while courage enables you to move forward in faith. Yun, gusto ng Diyos, ma-level up ang faith natin, mga kapatid. God's command sustains our courage. Kaya tapangan mo. Kung may kaibigan ka, ayan, kung may kaibigan ka, makakilala ka, tapangan mo. 'Di ba? Alisin mo ang hiya, invite mo ang iglesia. Katulad ng tinuro natin in the last days, 'di ba? Sa langit, kasama na natin si Jesus sa white throne judgment.
Okay? One day, baka may magsasabi doon, oy, 5 years na tayo magkasama sa trabaho. Ilang taon na tayo nagkikita sa K-Market. Hindi mo pala na-share man lang si Jesus Christ na He is the only way. Bakit? Ngayon pupunta na ako sa impyerno, ikaw nasa langit ka. Pero bakit hindi mo man lang shinare ang pag-asa o kaligtasan ng kaluluwa? Di ba? Yun po, hahanapin yan. Kasi katulad ng verse na sinabi ko sa Ezekiel, di ba? Nung last na hahanapin ng Diyos. Kung nag-warning tayo sa mga hindi nananampalataya. Tapos kung namatay sila, hahanapin ng Diyos. Di ba? Kung hindi tayo nagsabi, hindi tayo nag-share. Hahanapin sila. Pero kung sumunod tayo, wala siyang hahanapin sa atin. We've done our part. At least nag-share tayo. Hindi man siya napunta sa church, hindi man siya, nireject ka man, at least sumunod tayo. Kaya God's command sustains our courage. Kaya napakaganda, yun po, iniisip natin lagi yung commandments ng Diyos. Ito utos ng Lord. Hindi ito utos ni pastor, kundi utos ito ni Lord. Hallelujah. Last point na po natin, last picture, courage conquers your battles. Kaya God's courage does not remove battles, it enables us to overcome them. Kaya, battle between self-worth and identity. Battle between fear and faith. Kaya tingnan mo, pag yung mga nag-aaway, yung mga, may battle yan, self-worth and identity. Ano yon? Ang self-worth natin kasi, wala siyang kinalaman sa ating net worth. Okay? Gaano man kayaman yung pera, gaano man kasikat, gaano man yung education mo, praise God at meron ka. Pero hindi po yun hindi niya pwedeng tumbasan kasi yung identity natin. Sa identity natin, kung alam mo ang identity mo, yung pagkakakilanlan, ibig sabihin ng identity sa Tagalog, ay ibig sabihin, may nagmamayat, anak ka ng Diyos. Okay? Anak ka ni Lord. Pagkadadi mo si Lord, sa iyo din lahat. Diba? Pagmamay-ari niya, ang buong mundo, langit at lupa, sa atin din yan. Ganun kayaman ang daddy natin. Kaya hindi tayo may insecure pagka wala tayong net worth, 'di ba? Yung mga kinikita sa buhay, 'di ba? Kaya minsan yung self-worth natin, nakaakibat doon sa net worth natin. Kaya pag mayaman ka, mataas ilaw mo. Pero kapag mahirap ka, para ka namang lugmok palagi. Okay? Kaya battle between fear and faith. 'Di ba? Kaya battle with wrong mindset and perspective. Kaya yung mga wrong mindset natin, 'di ba? Pumunta tayo sana sa tamang perspektibo na paano tayo tumitingin sa Diyos. Battle between despair and hope. So yun po, battle between compromise and obedience. 'Di ba? Magko-compromise ba ako o susunod ako? Magda-doubt ba ako o magtitiwala ako? Okay? Mag-i-impatience ba ako or hintayin ko ang timing? May timing. Yan, pakisabi sa katabi, may timing ang Diyos. Maghintay ka. Ayan. May timing ang Diyos. Maghintay ka. Hallelujah, Jesus. Amen. Huwag mong bilisan ang Lord. Huwag mong kunin ng tampo si Lord. Lord, kung hindi ako matatanggap sa trabaho na yun, hindi na ako mag-church. Hindi ganun ang Diyos. Hindi natin makukuha. Ang Diyos, relax siya. Tamporista ka, kung ano-ano pakonsensya mo effect sa Panginoon. Ang Diyos, secured siya na Diyos. Kung ayaw mong sumunod, secured siya. Hindi kanya pupersahin sa pagsunod. At yan din po ang sinasabi ko sa inyo. Sinashare ko ito not to force you to obey. Sinasabi po natin ito para mapalitan yung mindset natin, mapalitan yung puso natin na kusang pagsunod. Kasi kung gagawin nyo lang dahil sa akin, hindi rin tatagal. 'Di ba? Baka minsan hindi ko rin mapansin yung ginawa ninyo. Magtatampo pa kayo. 'Di ba? Pero kung ginagawa sa inyo sa Diyos, mapansin ko man o hindi, at least ang Diyos ang nakapansin sa inyo. Hindi ka na people pleaser, God pleaser na tayo. Para yung tapang natin, 'di ba? Wala tayong kinatatakutan sa pagsunod sa Panginoon kasi tama ang puso natin. Pero kung may tinatago ako, ang hirap magsabi na mabuhay tayo ng tama. Ikaw nga may tinatago ka, 'di ba? Parang ganoon. 'Di ba? Kaya napaka-importante na tayo po ay maitama ito mula sa obedience ng salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, 'di ba, sa pagsunod sa kalooban sa salita ng din ng Panginoon hanggang sa courage to conquer your battles. Kaya labanan natin between pride and humility, 'di ba? Labanan natin ang pride, huwag tayong magmalaki mga anak.
Okay, biyaya lang din ito lahat ng Diyos. Ako nagtitestify ako, pero pagbibigay ng biyaya sa Panginoon. Okay? Ito po'y pagbibigay ng binigay niya na biyaya sa akin, na binibigay ko yung papuri sa Kanya. Ito lang mo ano yung narating namin, ito po'y biyaya lang din ng Diyos. Wala kaming mapagsasabi sa aming mga sarili. Ni magsabi nga na ako ay isang ano dito sa Vienna, isang pioneer, hindi ko rin masabi. Hindi ko pa rin basta masabi. Mga legal issues lang siguro, saka ko na lang masasabi, kailangan ko lang sabihin, pero yung sasabihin ko lang na ganun, hindi ko basta masabi. Dahil bakit yung pinipili ko ito po yung pinapamuhay ko yung biyaya ito ng Diyos. Ano mang marating ko, it is the grace of God. Kaya ganun tayo, by the grace of God tayo lahat. Okay? Kaya yung pride natin, labanan natin. 'Di ba? Isuko natin, isurrender natin yung pride. 'Di ba? Past failures. Gumaling na tayo sa mga past failures natin. Palayain niyo na ang sarili niyo. Huwag niyong ikulong sa galit. Huwag niyong ikulong sa sama ng loob. 'Di ba? Yun po, fear of responsibility in calling. Kaya minsan takot tayo. Minsan takot tayo sa responsibility. Ayaw nating mag-commit sa Bible study. Ayaw nating mag-attend sa life grouping kasi ayaw natin ang responsibility. 'Di ba? Kaya napaka-importante, huwag tayong matakot sa responsibility. Sumunod tayo sa calling, panawagan ng Diyos. His enemies and victory. 'Di ba? Kaya tayo po, para tayo ay patuloy na magtagumpay, mapaglabanan natin lahat ng mga enemies natin na ilalagay ng kalaban, okay? Na ano man yung sasagupain natin na makaka-discourage sa atin, maglalayo sa atin sa Diyos, 'di ba? Malabanan natin lahat ito para makonquer natin, para magkaroon tayo ng tunay na victory o tagumpay sa buhay. Kaya tingnan niyo ito, di ba? Courage conquers your battles. Kaya yung katapangan sa Diyos, hindi yung matapang sa matapang sa ako maliit lang ako, hindi ako pero pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? Ay ako, andun yung timing, andun yung presence, pupunta ako muna sa presence ng Diyos, 'di ba? Matapang tayo sa pagsunod. Okay? Na may pagrerespeto sa iba, 'di ba? Na may pagmamalasakit din, 'di ba? We can say, masasabihin natin yung tamang words, tamang temperament, tamang aura, 'di ba? Tamang tone of voice. Para bakit? Para may i-address yung issue. 'Di ba? Pero kung matakot ako, hindi ko sasabihin, kahit ayaw ko tapos hindi ko sinasabi, ay maraming gulo sa buhay. Kaya paglabanan natin, i-conquer natin every battle sa buhay natin para magtagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya maging courageous tayo na mag-attend sa Bible study. Maging courageous tayo na mag-yes tayo. Yes, sige, mag-face to face tayo. Kahit tatatlo lang tayo, kahit aapat lang tayo, kahit lilima tayo kung hindi pa available yung iba. You need to start somewhere. Yun lamang po ang heart natin, na mag-start lang tayo somewhere para bakit? May simula. Okay, may mapagsimulan po natin. Kaya one day maglilid din kayo. Okay? One day maintindihan ko na. Kaya ngayon matuto na tayong sumunod. Okay? Before na later on gamitin din tayo ng Diyos. Kasi kapag kayo'y maapoy sa Panginoon, sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Kundi kayo na rin. 'Di ba? One day gagamitin talaga tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po. Amen. So tayo po, yun po pagtatapos ng ating salita ng Diyos sa Sunday ngayon. Patuloy tayong tumayo po lahat in response. Walang imposible.